Paano ba mag-operate ng tindahan sa Amazon? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Huwag kang aalis ha, kailangan mo itong mapanood lahat, okay? Hi! Si Coach Jonel po ito at ang video na ito ay ang unang video sa aking bagong series kung saan ipapakita ko sa inyo ang pasikot-sikot sa Seller Central. So sa video na ito, overview muna tayo, okay? Tapos yung mga ibang videos dito sa series na to, so makikita nyo na pupuntahan natin ng isa-isa yung mga iba't ibang parte ng Amazon Seller Central para mas maintindihan nyo kung paano galawin yung store ninyo. Kasi ang Amazon Seller Central, magiging komplikado siya, lalo na kung hindi mo alam yung pasikot-sikot sa kanya. So, syempre, ngayong naituro ko na sa inyo kung paano mag-product research dun sa ibang mga videos ko. So, I hope nakita nyo yung yung product research series ko. Kung hindi pa, tignan nyo lang yung mga laman ng channel ko. Merong product research series dyan dun sa thumbnail, yung mga picture niya. So, tingnan nyo yung mga number, may mga number yan. So, pag may mga number na gano'n na makikita nyo, kagaya nito, so tingnan nyo to, ayan. Pag may mga number na ganyan, ibig sabihin, series siya. So, makakatulong sa inyo kung papanoorin nyo sila ng sunod-sunod, okay? At ito, magiging series din ito. So, huwag nyong kalimutan na hintayin at panoorin yung iba pang mga kasunod ng series na ito para mas maintindihan nyo kung paano talaga gumagana ang Amazon Seller Central. And by the way, iba na to dun sa Amazon.com. Doon sa product research series ko, ang pinakita ko sa inyo ay yung customer side ng Amazon, yung kung ano yung nakikita ng customer. Syempre, kailangan nyo makita kung ano yung nakikita ng customer. Kailangan nyo intindihin kung ano yung kung paano yung sistema ng Amazon sa pagbebenta, di ba? So ngayon, kailangan nyo namang maintindihan yung Amazon Seller Central side, yung tindahan nyo. Kumbaga, loob ng tindahan nyo kung may sari-sari store kayo. Yun naman ang kailangan nyo matutunang gawin. So, tandaan nyo, panoorin nyo to hanggang sa huli, okay? Para maintindihan yung maigi. So, overview of Seller Central. Here we go. Punta na tayo sa screen ko. So, ayan. Una, mag-start tayo dito sa kung ano yung nasa harapan. So, makikita nyo dito na, deactivated yung account ko, okay? Kasi hindi na po ako seller. Pero, punta tayo sa account ng isa sa mga naging clients ko, okay? So, may access pa ako dito. So, dito, sa area na to pala, makikita nyo na merong kayong pangalan. So, sorry kung bliner ko. Okay, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung exact na store name. Pero pag ginanyan nyo siya, okay, nag-hover kayo ng mouse dito, ayan, makikita nyo na merong iba-ibang store. So, Italy, France, Spain, Mexico, ganyan. So, akin, maraming mga iba't ibang sellers na nandito, maraming iba-ibang storefront kasi yan yung mga stores na minamanage ko dati. At least, minamanage ko dati or minamanage ko ngayon. So, yan. So ngayon, minsan makikita nyo dito na merong Saudi Arabia, ganyan, Singapore, pending registration. So iba-iba yan. Pag pending registration, hindi pa kayo nakakabenta, hindi pa kayo active dun sa marketplace na yon. Kasi merong Amazon na Saudi Arabia, may Amazon Singapore, ganyan, Amazon Australia, di ba? Makikita nyo dito na pending registration. Pero makikita nyo na meron ding hindi na pending registration kagaya ng Mexico. Ibig sabihin, pwedeng magbenta sa Mexico. Tapos, Canada, ganyan din, hindi rin nakapending. So, ibig sabihin, pwede siya magbenta sa Canada na. Tapos, syempre, ang mahalaga dito ay United States. Ay, may Brazil pa pala siya. So, depende kung saan kayo nag-open ng Amazon Seller Central account nyo. Meaning, saang bansa, okay? So, iba-iba yung makikita nyong open na dito na marketplace, okay? Pero ang mahalaga ngayon, dahil ang tinuturo ko lang na focus ay United States, so ito yung mahalaga na naka-open United States, okay? And by the way, siguro mahalaga rin kung titignan mo rin tong video na to kasi pwede kang ma-charge ng extra na $40 or $39.99 to be exact kada marketplace kung hindi mo magagawa yung tinuturo ko sa video na yan. So, puntahan mo yan para hindi ka ma-charge, okay, ng extra. Hindi lahat na-charge, pero nangyayari siya sa ilan. So, mabuti nang gawin mo na yon. Panoorin mo yung video na yan pagkatapos itong video na to para matutunan mo, para hindi ka ma-charge ng extra kung sakali, okay? So, yan. Pag clinic natin yan, okay, so, mapupunta na ako dun sa store nung kliyente ko. Pero kung kayo, personal na account nyo, syempre, wala kayo makikitang iba-ibang store and makikita nyo lang yung mga bansa-bansa, okay? So, i-click ko lang yung United States at dun tayo magsimula, okay? So, yan. Makikita nyo, wala nang, hindi na siya deactivated dahil store na to ng aking, former client, okay, na may access pa ako. So, itong sales, 0. Pero kung may sales ka dyan, makikita mo yan na tumaas or bumaba, okay? Tapos makikita mo yung number dito kung magkano yung napagbentahan mo. Okay, gross sales yan ibig sabihin yung presyo ng product na binenta mo sa Amazon. Hindi yun necessarily yung tubo mo, hindi yun necessarily yung
yung makukuha mong pera. Okay? Tapos dito makikita mo na may open orders. So open orders meaning yun yung mga orders na parang in-order pa lang nung kliyente or nung customer, tapos hindi pa na-ship sa kanila. So pag na-ship na sa kanila at natanggap na nila, makikita mo na mawawala yan. Okay? Pero kunyari, merong umorder ng isa or dalawa or tatlo or kung ilan man na hindi pa na-ship, na hindi pa natatanggap ng customer. So makikita mo siya sa open orders. Okay? So dito sa ad sales, kapag ka nag-advertise ka, so hindi natin ginagawa yung advertisement na yan, yung PPC na yan sa online arbitrage. Pero gagawa ako ng videos niyan in the future. So tingnan nyo lang, okay, balikan nyo dito. Pero for now, hindi yan mahalaga sa online arbitrage. So wala tayong makikita dyan, okay? Tapos buyer messages, makikita nyo rito na yan yung kunyari may bumili ng product tapos may tanong sila tungkol dun sa product. So yan, makikita nyo dyan. So mahalaga rin yan. Pag may nakita kayong buyer message, i-click nyo yan at tignan ninyo. Okay? Tapos add impressions tungkol din sa PPC. So skip muna natin. Tapos stores, yan yung mga open na na marketplace sa'yo. So click muna natin to. Ayan. Makita nyo may mga arrow pababa, yung mga drop down, yung tawag. Pag click nyo yan, may lalabas pang ibang impormasyon. Okay? Makita nyo, ayan. So, pwede siya magbenta sa United States, Canada, Mexico, and Brazil. Okay? So, pag itong buyer message naman, pag click mo, ay makita ka ng mga message, depende kung saang bansa. Okay? So, yan, lahat ng mga yan ay meron silang mga, corresponding countries. So, kung gusto mo makita yung detalye, pwede mo i-click yung mga yan. Clickable links yung mga yan. Okay? So, makita nyo, seller fulfilled, unshipped. So, seller fulfilled pending, FBA pending. So, yung mga seller fulfilled ay, again, FBM. Okay? And kung hindi mo alam kung ano yung FBA at FBM, malamang kailangan mong makita itong video na ito. Diyan ko tinuturo kung ano yung pinagkaiba ng FBA at FBM or seller fulfilled saka Amazon fulfilled. Okay? So, tingnan mo mabuti. Tapos, ayan, going back. So, dito nga tayo. So, makita natin na meron siyang total balance na 3482. So, yung total balance na yan ay yan yung makukuha mo sa Amazon or yung utang mo sa Amazon. So sa mga bagong seller, kunyari bago ka pa lang tapos nagpadala ka ng products. So i-charge ka ng Amazon ng fees, ganyan kuya, shipping fee. So wag kayong matatakot kung nag-negative yan sa umpisa. Okay, lalo pag kakapadala mo lang ng product. Magne-negative yan kasi i-charge ka ng Amazon para doon sa doon sa shipping fee ng mga products na ipapunta sa warehouse nila. Okay? So, o kaya kung kunyari matagal kang hindi nagbenta, hinayaan mo lang tapos magne-negative siya ng kunyari kung walang promo yung Amazon, $39.99 kasi yun yung selling fee mo sa Amazon, di ba? Pero ito, dahil positive to, ibig sabihin napagbentahan niya ito. At itong total balance na ito, pag click mo yan dyan, makita mo kung saan galing yung mga pera na yan. So, makita nyo, United States galing yan, 3482, di ba? So, yan yung napagbentahan niya sa United States. Ngayon, itong pera na to ay papasok sa account mo quincenas usually, pero hindi 15 saka hindi 30. Iba-iba yan, depende kung kailan yung period na naging active ka sa Amazon. Pero usually quincenas yan. Okay? And then by the way, isingit ko na rin, ay didiscuss ko siya in detail in another video, pero isingit ko na lang ng konti na hindi ka agad mababayaran ng Amazon. Okay? Pag nakabenta ka, hindi yan agad pupunta sa'yo. Okay, kailangan mong hintayin yung period kung kailan ka mababayaran. Para makikita mo naman yan, ay papakita ko sa ibang video. Pero makikita mo dyan kung kailan ka mababayaran. Okay? And dun ibibigay sa'yo ng Amazon ng minsanan lahat. So, may mga accounts, especially kung US, na pwede, kunyari, okay, mga lumang sellers. Kunyari ako, yung account ko, pwede akong mag-request ng disbursement anytime, pero merong mga hindi. So again, yung mga disbursement, yung pera na yan, i-discuss natin sa ibang video, okay? So going back, global promotions, again, hindi na naman mahalaga sa atin yan for now, okay? Tapos dito, makikita nyo kung minsan na may mga actions, yan. So may mga, makikita kayo dyan na mga alerts, okay? So, maganda rin kung titingnan niyo yung mga, kunyari ito, sinasabi na na total units stranded. So, fixed stranded inventory. Yan, makikita niyo yung mga yan. Okay? So, saka natin tingnan yan. Overview pa lang naman ito. Tapos ito, seller forums. So, mga parang something, mga messages, questions sa forums. So, kung gusto niyo matuto pa ng extra, puntahan niyo yung mga yan, magbasa-basa kayo, tingnan niyo kung anong pinopost ng ibang mga seller. Tapos sinasagot naman sila ng mga staff ng Amazon. So tingnan niyo yan, pwede kayo sumali dyan para matuto kayo. Tapos tutorials and trainings. So meron ding Seller University.
Kung gusto niyo pang matuto lalo, so punta kayo sa Seller University. Kasi parang ako, nagtuturo lang naman ako ng libre sa YouTube. So syempre, may mga parts na pwedeng ma-miss ko na hindi ko maituro dito. So para dun sa mga bagay na yon, kung gusto niyo mas maintindihan yung negosyo, so punta kayo sa Seller University, tas maraming videos dyan, okay? Tapos, track your savings. So ano yan, mga benefits or programs, hindi yan mahalaga sa atin ngayon, okay? Pati itong try buy with Prime, hindi mahalaga sa atin yung mga yan for now, okay? Tapos kung gusto niyo pang makita ng mga bagay na na alerts na iba, so hidden yan, i-ano niyo lang dito. Okay? Pero usually pag merong mahalagang bagay na urgent na kailangan mo asikasuhin, nandito yan. Okay, kunyari yung sa akin kanina nung umpisa, 'di ba? Makita niyo na parang your account is deactivated, nandun kaagad siya. So, 'yun, kung may kailangan ng attention mo kaagad, andun siya. Mapupunta siya rito. Okay? Ang next na gusto kong makita nyo rito ay yung menu. So, pagka-click nyo tong part na to, ito, yan, Amazon Seller Central, tapos ito, yan, so menu yan, okay? So, makita nyo, catalog, add products, ganyan-ganyan, inventory, so, pricing, yan, orders. So, pupuntahan natin lahat isa-isa yan dito sa series na to, pero hindi mo na ngayon, okay? So, just know na nandito yung menu and nandito yung iba't ibang parts ng Amazon, okay? Tapos, ang gusto ko ring mag-pay kayo ng attention is yung search bar dito. Okay? Yung search bar na yan, kasi, makikita nyo sa mga past videos ko minsan na may hindi ako alam hanapin dito sa menu. Okay? Kasi, magugulat kayo, okay? Pag nag-sign up kayo sa Amazon, pag pinanood nyo tong video na to, tapos tinignan nyo siya, kunyari 6 months later, iba na yung itsura nito. So, binabago ng Amazon yung itsura nitong menu, nitong Seller Central. So, dati alam kong i-navigate yung ibang mga bagay, pero ngayon hindi ko na alam. So, ang ginagawa ko, nagsa-search na lang ako. Kunyari, ang hahanapin ko dito ay meltables, okay? So, ilalagay ko lang dyan yung meltables. Okay? Tapos, may makikita ako results. Ayan, tapos kunyari, meltable list. So, i-click ko lang yan. Tapos may lalabas, 'di ba? Yung malamang na kailangan ko makita o gusto ko makita nandyan. Tapos pwede kong i-click yung mga yon, tapos makikita ko pa yung ibang information, mapupunta ako dun sa page nung area na yon. Okay? So makita niyo yan, Okay. Ngayon, pag napunta ka sa ibang lugar, okay, tapos gusto mong bumalik sa home dun sa kanina, dun sa main dashboard, i-click mo lang yung Amazon Seller Central dito. Ayan, pag click ko yan, babalik na ulit dito sa ibabaw. Okay? Tapos, dito, makikita nyo na merong yan envelope icon. Yan yung mga messages. So, mahalaga na i-check nyo siya araw-araw, okay, kahit na walang alert. Pero, makakuha kayo ng alert dyan ng number, parang sa email. Pag nakakuha ka ng email, may envelope, tapos may number. So, yan, pag may messages, dyan siya makikita. So, pag click mo yan, mapupunta ka sa messages, okay? So, i-discuss natin in detail yan later, okay? Pero for now, dito lang tayo sa overview, okay? So, ito naman yung settings niyo. So, pag click niyo account info, dyan nyo makikita yung mga impormasyon na binigay nyo sa Amazon. May iba pang mga settings dyan na makikita nyo, okay? So, login settings, return settings, yung mga settings. So, iisa-isahin din natin lahat yan dito sa series na to, okay? Tapos, ito naman yung language. So, kunyari, hindi ko alam, gusto mong gawing Kastila or something, Deutsch, so I guess German. Okay, pag click ko yan, ay makita mo na actionen o sure metrican. Basta kung ano man yan. Okay, so yun yung language. Okay, so papalitan ko ulit siya sa English kasi mahirap. Pinakita ko lang. Okay, yan. So bumalik na siya sa English. Okay. Hindi ko lang alam kung may Tagalog. Tingnan natin. Hindi ko chine-check kung may Tagalog. I guess wala. Ito lang yung mga available na languages. Okay. So yan. Tapos kung kailangan nyo ng support, so yan, yung help. Tapos, yung get help and resources. So, yan yung mga articles usually sa seller forums dito. Okay? Or sa TOS or, basta yung mga mga informative na pages ng Amazon Seller Central. Tapos, kung gusto nyong magreklamo or magtanong sa Amazon staff mismo kung kung ano nangyayari or kung meron kang problema, ayan, dito siya sa manage support cases. Ayan. So, again, dadaanan natin yung isa-isa in the future. Okay? Tapos makikita nyo rito na merong add products, yan. So kung gusto nyo maglagay sa inventory nyo, so yan, pwede mo i-click yan. Performance notifications kung meron nangyari sa account health mo mostly. So dyan mo siya makikita. So yan, ito so far yung overview ng Amazon Seller Central. So sa mga next na videos,
pupuntahan natin yung isa-isang mga parts nitong Amazon Seller Central para mas maintindihan ninyo. Okay? So, kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong sa inyo, please huwag nyo kalimutang i-like. Tapos kung gusto nyo pa makita yung mga susunod sa series na to at maintindihan yung pagbebenta sa Amazon, so mag-subscribe kayo and tingnan nyo yung mga past videos ko kasi makakatulong lahat yan sa inyo. Ngayon, kung meron kayong mga tanong or request for content, so ilagay nyo sa comment sa ibaba. Tapos, meron pala ako mga services and mga links. So, i-check nyo po yung description sa baba. Baka kasi kailangan nyo ng extrang tulong sa negosyo nyo. So, kunyari, nagmamanage ako ng account, so nagbibigay ako ng products daily. So, tingnan nyo po yung link ko sa baba. Tapos, meron din akong Facebook group. Meron ako mga binibigay na valuable information. Magla-live stream din ako once a week. So, tingnan nyo na rin yan. Okay? Mag-join na rin kayo. Libre lang naman. Walang bayad yon. Basta mag-join lang kayo. Okay? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and I'll see you next video. Bye.